Matapos ang kaguluhan sa gitna ng ritual, nagising si Marco sa malamig na lupa ng gubat. Nanginginig, tuguan, at basag ang isip sa nakitang pagkamatay ni Lara. Lara. Bulong niya habang pinipilit tumayo. Pero bago pa siya makalakad, may narinig siyang mahina pero pamilyar na tinig. Marco. Napatigil siya. Nanindig ang balahibo niya. Hindi pwede. Si Lara, patay na. Dahan-dahan siya lumingon at doon niya nakita. Si Lara, nakatayo, nakayuko, humihinga. Pero hindi normal ang itsura niya. Maputlang maputla, malamig ang balat, at ang mga mata halos wala ng puti. Parang may manipis na usok na umiikot sa mga mata nito. Pero malinaw, si Lara ngayon, buhay. Lara, papaano? Umiling si Lara, nanginginig at parang naguguluhan. Marco, hindi ako buo. May kulang. Hindi ko alam kung bakit ako nabalik. At biglang napahawak siya sa dibdib niya. May naghihilahang anino sa likod niya. Konektado sa katawan niya, parang tali ng kaluluwa. Natakot si Marco. Lara, ano yan? Hindi ko alam. Pero mula nang magdikit ang dugo mo sa akin sa ritual, bigla ako nagising. Pero may bumalik na iba. At sa likod nila, narinig nila malalakas na yabag. Dumarating na ang kulto. Kailangan nating umalis. Sabi ni Marco, hawak ang kamay niya. At hahanapin natin ang paraan para matanggal yung nakatali sa'yo. Tumakbo sila papunta sa bahay ni Mang Elias ang nagbigay ng babala sa kanila. Pagdating nila, agad silang pinaloob na matanda. Anong nangyari? Diyos ko, bata, bakit buhay ka? Hindi na nakasagot si Lara. Nanginginig ang buong katawan niya. Pinatong ni Mang Elias ang kamay sa balikat niya at agad siyang umatras. May nakatikit sa kaluluwa mo. Bulong niya. Hindi ka nabuhay. Binawi ka. Binawi ng kulto? Tanong ni Marco. Hindi. Sagot ni Mang Elias. Ng ritual mismo, kapag ang alay ay tinamaan ng dugo ng piniling katawan, babalik siya, pero bilang bantay. Pag-aari na siya ng ritual at nakatali sa taong may marka. Tinuro niya ang batok ni Marco. Ang tatak ng pagpili ay mas malinaw, mas matingkad at mainit. Napalunok si Marco. Bakit ako? Dahil ikaw ang napiling katawan ng kanilang pinuno at si Lara ang magiging bantay ng kaluluwa mo. Lumuha si Lara. Marco, hindi ko ginusto to. Iyakap siya ni Marco kahit malamig ang katawan niya. Hahanap tayo ng paraan. Hindi ka pag-aari nila. Pero bago pa makasagot si Lara, kumalabog ang bubong. Sumunod ang pintana. May dumadapong anino sa labas. Kasunod nun, narinig nilang nakapanlulong bulong. Isuko ang pinili. Isuko ang bantay. Buksan ng ritual. Nanginginig si Mang Elias. Nahanap nila tayo. Kailangan nating naputol siya. May itim na kamay na tumagos sa sahig at hinila si Mang Elias pa ibaba. Parang nilulunok siya ng lupa. Sumigaw si Lara. Mang Elias! Umalingaw-ngaw ang sigaw na matanda. Tumakbo na kayo! At natigil ang lahat. Nalunod ang katahimikan ng buong bahay. Pagkatapos, pumasok ang mga anino. Hinila ni Marco si Lara palabas ng bahay. Habang tumatakbo sila,
May mga aninong humahawak sa damit nila, humahabol, humihila. Pero laging may kakaibang nangyayari. Tuwing hahawakan si Marco ng anino, biglang lumalabo ang anyo nito. Para bang pinoprotektahan siya ni Lara kahit hindi niya sinasadya. Pero kabaligtaran nito para kay Lara. Lahat ng anino nakatingin sa kanya, sumusunod. Para siyang magnet ng dilim. Sa sobrang takot, para silang dalawang nilalang na tumatakbo mula sa sarili nilang kapalaran. Habang papalayo, nakita nila isang kubong nakatago sa loob ng gubat. Lumang-luma, walang bintana, may amoy ng sunog at pulang lupa. Dito tayo, sabi ni Marco, kahit nanginginig. Pagpasok nila, may nakita silang rebultong maliit na babae. Parehong-pareho sa rebultong nasa templong pinagsakripisyohan kay Lara. Napalunok si Lara. Marco, ito yung rebultong nasa tabi ko noong namatay ako. Hindi ako naniniwala na aksidente ito. Sagot ni Marco. Nakahawak sa braso niya. Biglang umikot ang hangin sa loob. Lumiwanag ang mata ng rebulto. At mula rito, lumabas ang itim na usok. Tumiretso kay Lara. At doon nagsimula ang panginginig at pagsusuka niya. Sumigaw siya. Nakahawak sa ulo. Marco, may bumabalik sa akin. Hindi ko kontrol. Hinawakan siya ni Marco. Huwag mong labanan mag-isa. Pero nang hawakan niya si Lara, biglang umiinit ang marka sa batok niya. Parang sinusunog. Ito ang nagbukas ng huling bahagi ng ritual.